Coach Didi Dani Danao! Ayun. Ayun, timing ah. Parang hindi kinutsaba yung operator ah. Palakpakan naman natin si Coach Arlen. Yung gwapong-gwapo na nag-intro sa atin. Yan lang may palakpak nyo? Kasi pagka ganyan ang palakpak nyo, di ako gaganahan magkwento eh. Kailangan yung palakpak, ang palakpak daw mga kapatid, depende sa pangailangan. Tingnan ko ang mga palakpak ulit. Ayun, pag malakas ang palakpak, yung tipong matatabi mo yung katabi mo sa buka ng palakpak mo, sa lakas ang palakpak mo. Ganun daw katindi yung pangailangan. Okay? So once again, good morning! Good morning! Okay, karamihan naman dito ay member na, no? Meron pang hindi naman member, pero ito maganda kasi, ito si Sir, member hindi pa, no? Hindi pa, pero okay lang, makinig ka na lang din. Nandiyan ka na lang din naman, wala kang magagawa, talagang kinaladkad ka na, makinig ka na. Tama? Okay? So, yun, my topic for today is NDO, or New Distributor Orientation. Okay? So, today, gaano ba ka-importansya yung training bilang mga members ng Ascendra? Napaka-importante po kasi kaya ginagawa natin ganitong klaseng mga training para prepared ka in the future. Sabi mo prepared. Okay? Ano yung prepared? Na the moment na sumabak ka talaga sa field, sa tunay na buhay, hindi ka magmumukhang tanga sa mga kausap mo. Naku mo? Na pag sumabak ka sa field, kaya mong i-handle with or without your mentor, with or without your nag-invite sa'yo. Tama? Kailangan dito, maaga pa lang dapat maging independent po tayo. Nakuha? Okay? Alam niyo mga ganitong negosyo, hindi naman pwedeng kikita ka ng malaki na wala kang alam. Meron ba kayo nakitang naging successful sa ganitong industry? Yumaman na walang alam? Pag in-interview yung mga taong successful sa networking industry, most of them, marami silang alam. And most of them, alam nila yung ginagawa nila. Tama o tama? Alam nila yung negosyong ginagawa nila kasi kaya sila nagtagumpay simply because marami silang alam. Tama? Ngayon, kung wala ka pang alam at kung hindi ka pa successful sa ngayon, ibig sabihin marami ka pang hindi alam. Tama hindi? Yes. Okay? So dito, kailangan lang natin maging handa tayo. Okay? So, ang gagawin lang natin, makikinig lang po tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi makikinig lang mabuti kasi I guarantee you guys, after this training, sigurado, magiging halimaw after this training. Yes. Okay, gusto niyo ba maging halimaw? Yes. Gusto niyo ba maging agila? Yes. Gusto niyo ba after this training, yung nang linisik yung mata mo, maghanap ng mga prospect? Yes. O nanggigigil ka kung mausap sa mga prospect, isama mo na pati mga suspect? Gusto niyo ba yung ganon? Okay? Ako, ang isi-share ko lang sa iyo based on my experience lang, no? Okay? Kasi katulad nyo rin ako, naging first time, nakinig lang din, na hindi ko rin sukat akalain na magtotok ako sa maraming tao. Hindi ko rin akalain na magtotok ako sa maraming madlang people. Okay? Kasi dati, taga-palakpak lang din ako. Taga-pakinig lang din ako. Alam niyo bakit? Nung kasagsagan ng network ko dun sa kabila, lagi ako nakaupo sa harap. Tanong yung bakit? Sabi kasi ng speaker, lahat ng nakaupo sa harap, mabibiyayaan sila ng blessing. Kaya lagi pinipili ko, lagi ako sa unahan umuupo. Blessing. Okay? Blessing. Dilio. O si Kuya, o parang parang si Kuya George. Parang si Kuya George. Gusto rin mabiyayaan ng blessing. Parang yan. Totoo po yan. Okay? Bakit? Tingnan mo ha. Pag nasa unahan ka, naka-focus ka sa magsasalita. Naka-focus ka dun sa speaker, tama? Eh, nung time na yon, gigil ako, baliw na baliw ako kasi bago pa lang ako that time eh. Mag-training daw na mag-training. Ako, gigil ako mag-training. Bakit? Gusto kong matutunan yung ginagawa ng nagsasalita sa harap. Gusto kong magawa yung ginagawa ng speaker sa harap. Kahit na yung speaker, tumatalsik yung laway, okay lang. Sabi, blessing yan, blessing. Kaya pag tumalsik ang laway ko at natalsikan ka, blessing yan. O, palakpakan mo sa nila. Say blessing. Yun. Eh okay lang ha, pag natatansikan kayo ng laway ko, pag nadaanan ako kayo, okay lang ha, at least blessing yan. Okay ba yan? Okay? Yun, maraming mga members sa ganitong industry, nag-join sila because of their excitement.
Pero after that, hindi na nila alam kung anong gagawin. Bakit? Walang proper training. Walang training after they join. What next? Wala na. Wala nang kasunod. Kaya marami na-burnout sa ganitong negosyo. Bakit? Kaya pagka na-encounter nila yung ganitong industry ulit, may nag-invite sa kanila ulit, ay alam ko na walang nangyayari sa akin. Bakit? Walang training. Tanungin mo bakit walang nangyayari? Bakit sa ganitong industry? Bakit may mga yumaman? Bakit may mga hindi yumaman? Tanungin mo bakit? Simple lang, yung mga hindi yumaman, hindi inaral, hindi ginawa, kaya hindi sila kumita. Bakit mga naging successful? Ang ginawa nila, after they join, inaral, nag-training, ginawa, kaya sila ka nagtagumpay. Tama hindi? Ngayon, anong pipiliin mo? Maging successful o unsuccessful? Siyempre maging successful. Kaya kung sumali sa ganito, parang gusto mo mabago buhay mo, tama? Pero hindi mangyayari yan sa isang iglap na wala kang gagawin. Kapatid, meron tayong gagawin dito. Okay? Ngayon, kung hindi ka pa nagkakaresulta sa ganitong negosyo, okay, may kinalaman yan sa ginagawa mo. Nako mo? Baka, kaya mabagal yung result mo, simple dahil meron ka pang kulang. Marami ka pang kulang. Nakuha? Ano yung kulang? Yun yung mga kakulangan na yan, ang kailangan lang natin, o pasok po mga pogi. Pasok ka. Palagpakan naman natin yung si Kambal, si Coach Service at si Coach Harold. Yan. Pasok. Okay? Lalo na yung mga first time na sumabak sa ganitong negosyo, lalo yung mga new blood, yung mga newbie kung tawagin natin. Dito ka sa harap, Coach. Meron pa bakante, oh. Dito ka sa harap. Dito ka. Yan, para mapuno. Harvey, dito ka. Hindi ko alam kung sinong Harvey Harold sa inyo. Magkamukha, parang pinagbiyak. Parang pinagbiyak ng nyug, eh. Magkamukha, hindi ko, basta tinatiyambang ko lang ng pangalaw, sinong Harvey, sinong Harold, eh. Okay? So yun, kaya gawin na dapat maging empty cup. Sabi mo empty cup. Kasi bakit? Kahit anong ibabagsak ko sa inyo dito, kahit anong turo ko sa inyo, kahit sinong magaling na mag-train sa inyo dito, pag sarado utak mo, hindi mo ma-absorb. Tama hindi? So, kailangan maging empty cup tayo. Buksan lang natin yung isip natin para ma-absorb natin lahat ng mga ituturo natin. Okay ba yun? Okay po ba yun? Okay? Alam bakit maraming hindi nagtatagumpay sa ganito? Bakit? Marami tayong mga na-inject sa atin, mga magulang natin na takot tayo eh. Takot tayo sa lahat ng bagay. Tama? Kumbaga yung na-impart sa atin, nung bata pa tayo, huwag kang pupunta dyan, madilim, may mumo, mga ganon. Okay? Tapos pag may bisita, magtago ka may mga bisita. Tapos lalo pag ang itsura mo, dumis-dumis yung pagkagumanyan ka sa yung sipo mo umabot hanggang tenga. Kaya pinagtatago ka ng peres mo kasi ayaw na makita ng peres mo na ang dumis-dumis mo. So doon pa lang, nagkakaroon na tayo ng mga takot sa sarili natin. Hanggang lumaki tayo, natakot tayo sa lahat ng bagay, takot tayo. Tama hindi? Okay? And yung mga takot na yan yung mga babasagin natin today. And my part today is, kailangan lahat ng mga takot natin sa sarili natin, lahat ng doubt and fear natin sa sarili natin, dapat ang gagawin natin, i-reformat natin lahat mga yan. Okay ba yan? Kung baga sa computer, pag pinasokan ka ng virus, anong gagawin mo? I-repair, di ba? Pag hindi na kayang repair ang isang computer o isang cellphone, anong gagawin? I-reformat. Tama? Tama. Ganon ang gagawin natin sa mga utak nyo na nasaksakan ng mga virus. Para malinis natin, para maging align tayo lahat. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Okay, meron akong kwento. Tingnan mo Merong magandang babae. Yun, bago. Magandang babae. Sexy, maputi, ang ganda. Talaga super ganda. Gustong-gusto nang magka-jowa. Gustong-gusto magka-jowa, kaya lang walang nagtatangkang manligaw. Bakit? Ano bakit? Nag-aalangan yung mga kalalakihan, baka sila mabasted, kaya takot siyang ligawan. Pero itong babae, lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan, gustong-gusto nang magka-jowa. Sino yung mga gusto magka-jowa? Sino yung mga single dyan? Ano na gusto magka-jowa? Okay? Kaya lang, mayroong malakas ang loob, lalaki. Pangit, hindi siya kagwapuan. Malakas ang loob, liligawan niya yung magandang babae. Napasagot niya, naging jowa niya ito. Bakit? Itong lalaki na to, tinanggal niya yung tinatawag na, okay, slide please. Tinanggal yung tinatawag na doubt and fear. O fear and doubt. Tinanggal niya yun. Ayun. Tinanggal niya yung kanyang takot at duda sa sarili. Ganon din tayo mga kapatid. Minsan, kaya hindi tayo kumikilos, kahit member na tayo, kaya hindi tayo nagseseryoso, simply because
meron tayong tinatawag na takot at duda sa sarili. Tama o tama? Even member ka na, nagdududa ka. Apply, paano apply? Kasi ka, wala sa amin yan eh. Ayun, next. Ayun, thank you. Ganun talaga apply. Next. Okay, ayun. Ayun. Palagpakan naman natin si Mentor Tin. Grabe, may bago na naman ako natutunan. Wala kasi sa amin to apply eh. Kasi puro gubat sa amin, puro puno. Ganun pala yun. Sapon. Ayun. Galing nga. Ayun, gumagalaw siya. Okay. Yan, clicker. Okay? So ngayon, bakit marami sa atin yung mga hindi pa nagseseryoso at hindi pa kakaresulta? Dahil meron tayong tinatawag na duda. Pindot, pala yung, yung light up. Pala yung light up. Sa taas. Okay. Ayun, galing ah. Ang galing talaga. Palagpakan natin si Mentor Team. Ay, bago naman ako natutunan. Bago ito. Okay. Ngayon, tingnan mo hanggat meron kang takot at duda sa sarili kapatid, hindi ka talaga mag-take ng action. Hindi ka talaga galaw. Naka mo? At pag hindi ka gumalaw, huwag kang magtaka, hindi rin gumagalaw yung result na gusto mo. Tama hindi? So all we have to do, tanggalin natin yung takot at duda natin sa sarili natin. Kaya ba o kayang-kaya? Kung meron kang crush na babae, huwag kang matakot, huwag kang magduda. Subukan mo. Paano mo malalaman sasagutin ka kung hindi mo itatry? Tama hindi? Uy! Tama? Kailangan sumasagot kayo pag may tanong kasi in 5 minutes, ayon sa research, in 5 minutes, pag hindi bumubok ang bibig mo, may namumuong virus yun. At pag bumuka yan, kawawa ang katabi mo. Dapat pag may tanong, dapat sumasagot kayo, ha? Okay ba yan? Yan. Okay. So, kailangan, tanggalin natin yung takot natin, duda natin sa sarili. Alam nyo guys, ang takot, normal yan, siyempre. Lalo pag first time ko sa isang bagay, nakakatakot nga naman talaga. Remember your first kiss? Sino yung mga nagkagawa dito? Yung first kiss. Ako, hindi ko na natandaan yung first kiss ko sa dami ng nakissan ko. Sa dami, hindi ko na natandaan. Okay lang, atin-atin lang, wala man dito eh. Okay? Remember your first kiss. Imagine mo, nung una kang mahalikan ng jowa mo, takot na takot ka. Bakit? Hindi mo alam kung sasakmalin ka ng buong buo. Yung tipong maglalapat yung bibig yung dalawa, hindi mo alam kung kakaliwa o kakanan, atras o abante. Hindi mo alam anong posisyon eh. Bakit? Takot ka eh. Pero the moment na natikman mo yung first kiss mo, ano na nangyari? Aba, oras-oras nagkikiss na kayong dalawa. Kahit wala sa lugar, nagkikiss na kayong dalawa. Bakit? Nasanay ka na. Bakit? Na-conquer mo na yung fear and doubt mo. Tama hindi? Okay? Pag nirelate mo sa business natin, simple lang. Okay? Pag tatanggal mo yung takot at duda, sigurado magiging smooth ang galawan. Naka mo? Okay? Imagine mo si Ogel Casid. Kilala niyo ba si Ogel Casid? Si Ogel Casid, kilala mo yung pangasawa niya, si Michelle Van. Miss Universe, maganda, maputi, matangkad. Lahat nasa kanya. Pero si Ogie, nakita ko kasi ng personal si Ogie sa Manila ko. Hindi naman siya ganong kagandang lalaki. Lamang lang siya ng isang paligo sa akin. Sikat lang siya. Naka mo? Pero hindi siya matangkad. Hindi, malit lang talaga lalaki si Ogel Casid. Pero imagine mo si Ogel Casid that time, kung meron siyang takot at duda, magta-try hindi. Hindi siya mag-try na ligawan si Michelle Van. Naka mo? Dahil ang ginawa ni Ogie, tinanggal niya yung takot at duda, nag-try, and then nag-take siya ng action, nakuha niya yung magandang result. Naging jowa niya ito. And then nung naging jowa niya ito, nagbunga yung kanilang pagmamahal. Nagkaroon sila ng mga anak. Tama hindi? Guys, sa negosyo, ganun din. Yung takot at duda mo, eliminate mo yan. All you have to do, mag-try ka para makuha mo yung magandang result na gusto mo sa Ascendra International. So, ano yung magiging result? Yan yung mga pangarap natin. Tama? Okay ba yan? Ano ba yung kinatatakot ng mga ibang tao? Fear, false expectation appearing real. Okay? Ang unang kinatatakot ng tao, yung mag-fail sila. Yung magkamali. Alam niyo, huwag kayo matakot magkamali. Bakit? Lahat ng bagay, bago na perfect, duman sila sa maraming pagkakamali. Nakuha? And yung mga pagkakamali na yun, doon sila nahubog, doon sila na-train, doon sila nahasa sa mga pagkakamali na yun. Alam niyo ba? Hindi lang yung mga tamang gawain natin, doon tayo natututo. Even sa pagkakamali natin, natututo din tayo. Bakit hindi nag-join yung nilatagan mo? Bakit hindi nag-join yung invite mo? Bakit hindi ka sinipot yung invite mo?
Analyze mo sarili mo, baka may mali sa approach mo. Bakit hindi sumali yung pre-presentan mo? Analyze mo sarili mo, baka may mali sa latag mo. Baka may mga mali doon sa words mo, kaya hindi sila nag-join. Tama? Pag na-correct mo yung kapatid, susunod na mag-represent ka, susunod na mag-invite ka, perfect na ito. Kaya ibig sabihin, yung failure, okay lang yan. Sabi mo, okay lang yan. Sabi nga, failure is not the part of success, kundi it's not the opposite of success, but part of success ang failure. Kaya lahat ng nagtatagumpay, lahat ng naging successful, nag-fail dyan ng maraming beses bago sila naging successful. Okay ba yun? Okay ba yun? Yes. Okay. Failure. And yung next, yung tinatawag na fear of rejection. Sabi mo rejection. Sabi mo rejection. Ang rejection mga kapatid, hindi na bago sa atin ito. Bata pa lang tayo, matagal na tayong nare-reject. Ikaw, may pinabili ka sa mama mo, hindi pinagbigyan, that's rejection. Pumunta ka sa mall, may tinuro ka, pinabibili mo sa mama mo, hindi binili, that's rejection. The moment na pumara ka ng jeep, taxi, bus, tricycle, pag hindi huminto, that's rejection. Tama? Ibig sabihin, wala ka pa sa ganitong negosyo, wala ka pa sa Ascendra International, matagal na tayong nare-reject. Nagets? Nakuha? Ngayon, pag na-reject ka, nagdradrama ka. Eh, matagal ka nang nare-reject eh. Akala mo lang, ngayon ko lang na-reject. Hindi, matagal ka nang na-reject. Kaya dapat ang rejection, huwag kang maging emosyon pag ikaw nare-reject. Kasi bakit? Bakit? Walang komisyon sa emosyon. Sabi mo sa katabi mo, walang komisyon sa emosyon. Sabi mo sa katabi mo, walang komisyon sa emosyon. ano kung ma-reject ka? Bakit? Isa lang ba i-invite mo? Isa lang ba kakilala mo? Tama. Siguro magiging emosyon ka, pag iisa lang ang i-invite mo, di-reject ka pa, wala ka nang kakilala sa mundo. Ang dami-daming tao. Nakuha? Okay? Tingnan mo ha, pag nangligaw ka, binasted ka, that's rejection. Sir, tama. Pero ang tanong ko, nung ni-reject ka ba, nang nililigawan mo, tumigil ka ba na? Tumigil ka na ba na nanligaw? Di ba hindi? Kaya yung partner mo sa buhay ngayon, yung pangasawa mo ngayon, okay, yan yung tamang tao sa'yo. Kahit maraming rejection ang pinagdaanan mo, pero kapatid, kaibigan, meron at meron mga tamang tao nakalaan para sa'yo. Palakpakan mo sarili mo. Kung baga sa ano natin, sa negosyo natin sa Ascendra, okay lang ma-reject, pero darating yung mga tamang tao sa buhay mo, darating yung mga tamang leader sa grupo mo. Provided magiging tamang tao ka muna. Tama hindi? Pag-accept mo na yung mga rejection na yan, hanggang ma-immune ka, okay? Kailangan kasi ma-immune ka sa rejection eh. Yung tipong pag na-reject ka, tumatawa ka na lang, yung hindi ka na tinatablan, wala ka ng emosyon. Dapat dumating yung part na ganun tayo. Okay? Para kahit maraming rejection, hindi ka na tinatablan. Okay ba yan? Kaya pagka naligaw ka, ni-reject ka, okay lang yan. Isipin mo lang, hindi lang ikaw ang babae. Ang dami mong magaganda sa iyo. Dapat ganun mindset. Tama? Mindset lang yan. Sabi mo mindset. Ang iba kasi pagka na-reject, grabe, nagdadrama sa buhay. Parang pag na-reject, yung tipong pag na-reject, katapusan na ng mundo. Hindi ganun. Akala mo, pag ni-reject ka ng tao, akala mo, tapos na yung future mo. Hindi ganun. Dapat mas lalo kang matuwa pag maraming nagre-reject sa'yo. Halimbawa, ang goal mo baka 100 katao ka. Na-reject ka ng 5, ilan yung natira? 95. Dapat ang feeling mo, dapat ang reaction mo, yes, 95 na lang ang magre-reject sa akin. Dapat ganun. Okay? Yung 100, 50 nag-reject sa'yo, ilan na lang ang natira? May 50 pa, yes, 50 na lang ang magre-reject sa akin. Dapat ganun ang mentalidad mo. Tama? Eh pag naubos yung 100, yung pang 101, and so on, lahat yun, mag-join. Nakaw mo? Eh dapat bugbugin mo yung sarili mo sa rejection. Tama. At ang malupit niyan, lahat ng ini-invite mo, karamihan, yun yung mga hindi sumasama. Akala mo, sasali classmate mo? Akala mo, sasali yung kamag-anak mo? Most of them, hindi sumasali. Tanong bakit? Nag-aantay na magandang resulta mo muna. Bakit? Ang tao, to believe. Nag-aantay muna sa kana pag may kotse ka na. Sa kana pag kumita ka na. Sa kana pag yumaman ka na. Pero pag yumaman ka na, pag binili ka mo, ano sasabihin? Nauna ka na kasi. Pamilyar hindi. Pamilyar. Kaya pag may nagre-reject sa'yo,
at may ganyan ng mga naririnig ka sa mga tao ini-invite mo, okay lang yan. Darating yung time, babalikan kita. Diyan ka lang, wait ka lang. Okay? Kaya dapat i-prove mo sarili mo na tama yung ginagawa mo. Bakit? The moment na nakinig ka sa mga taong nagre-reject sa'yo, mahawaan ka nila. Naka mo? Proven and tested na yan sa network marketing. Napakarami nang yumaman sa ganitong negosyo. Mga ordinaryong tao na naging extraordinary millionaire. Lalo na sa previous company namin. Napakarami. Okay? And, yung tinatawag na fear of, don't be afraid of rejection. Normal yan. And yung fear of unknown. Ito yung mga bagay na hindi mo alam, lalo pag first time, nakakatakot talaga. Pero pag napuntahan mo isang bagay, at nagustuhan mo yung area, di ba binabalik-balikan mo siya? Kasi ang ganda ng ambience. Pero nung una, takot ka. Pero nung nandun ka lang, gusto mo lang balik-balikan kasi maganda pala. May natutunan ba sa fear of rejection? May natutunan ba sa fear and doubt? Ang dami ka kasing duda, ang dami kang takot, tapos sinabayan pa ng pagdududa. What if hindi ako nag-click? Paano kung nag-click ka? Paano kung di sumama? Yung i-invite paano kung sumama? Paano kung di ako yumaman? Paano kung yumaman ka? Ang hirap kasi sa atin, puro negative lang yung nasa utak mo, hindi mo tinitingnan yung positive side sa negosyo natin. Tama? Ang daming baka, ang daming baka. Paano nga kung yumaman ka? Sa sobrang daming baka, baka puro baka na lang yun sa paligid mo. Ako mo? Paano kung di ko yumaman? Paano kung yumaman ka? Ang tanong ko lang naman dyan, paano kung hindi nag-join? Paano kung nag-join? Tama? Paano kung walang mangyari? Paano kung may mangyari? Nako mo? Mag-iisip ka din lang naman, doon ka na sa positive. Mag-iisip ka din naman, negative pang iniisip mo. Ang dami nang iisipin mo, negative pa. Kaya huwag ka magtaka, negative yung buhay mo. Sabi ka, negative mind will never give you a positive life. If you think positive, create positive result. But if you think negative, create negative result. So mag-iisip ka din lang naman, yung positive na. Para maging positive ang output. Maganda o maganda? O, palakpakan mo sarili mo. Yes, ma'am. Good morning. Welcome to our training. Okay. Next. May natutunan ba sa fear and doubt? Yes. May natutunan ba sa fear and doubt? Oh, palakpak naman dyan kung may natutunan. Okay. Importante kasi dito yung may natutunan tayo eh. Okay ba yan? Yan. Okay. Next slide please. Alam mo, ang ganda tong fear and doubt na to eh. Ay, sorry, nakalimutan ko. Sorry. Ma'am Ting, ikaw talaga oh. Nakalimutan ko tuloy. Hawak ko pala yung clicker eh. Yun oh. Thank you. Iba talaga pag first time, palakpak naman dyan. Ako, first time ko sa buong buhay ko mga kapatid, first time ko lang humawak ng pindot-pindot na to. Sanay kasi ako sa manu-manu eh. Alam mo yung kinakamay? Sanay ako sa kinakamay eh. Pindot-pindot, first time. Ang ganda talaga yung ma-experience yung first time. Imagine mo kung di ako nag-talk ngayon, hindi ko maranasan ang clicker na to. Oo, grabe no? Kaya masarap pa maging first time? Yes! Bakit? Sa susunod, hindi na first time, timers na. Naka mo? Okay. Attitude. Sabi mo attitude. Attitude is more than important. Attitude is more important than skills. Ito po yan. Bakit? Sa ganitong negosyo, for you to become successful, dapat maganda ang ugali mo. Naka mo? Ang skills kasi, only 15% lang. 85% ang attitude. Kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, basta maganda ugali mo, willing ka matrain, willing ka matuto, pwede ka talaga magtagumpay sa ganitong negosyo. Yes. Nakuha hindi? Yes. Okay? Tingnan mo ha, attitude is more important than education. Alam mo, hindi lahat ng mga nakapagtapos successful. Marami akong kilala, tapos, pero tapos din sila. Bakit? Most of them tambay. Most of them nag-asawa ng maaga. Naka mo? Pero sa ganitong industry, marami akong na-meet mga tao, hindi tapos, pero successful. Grade 5 lang, oh. Grade 5 lang yung kaibigan kong Leo Kaduya. Grade 5 lang. That time, kumikita ng 500,000 isang buwan. Grade 5 lang. Okay? Magpuputi, kaibigan ko. Kumikita ng 1M sa ganitong negosyo. Magpuputi. Naka mo? So, ibig sabihin, yung ganitong negosyo para magtagumpay ka, hindi basehan kung ano yung tinapos mo. Pero kung magaling ka, matalino ka, at maganda yung attitude mo, panalo ka sa ganitong negosyo. Yes. Naka mo? Kaya hindi ibig sabihin na porket tapos ka, cum laude ka, professional ka, pwede ka na magtagumpay dito.
Karamihan yung mga tapos, minsan karamihan sila yung nahihirapan sa ganitong negosyo. Bakit? Sabi mo bakit? Bakit? Ayaw nila mag-humble down. Ayaw nilang makinig. Gumagana sa kanila yung tinatawag na pride. Hindi nila matanggap na ang nagtuturo, isang high school graduate, hindi nila matanggap yung nagtuturo na mentor nila, mas matas ang pinag-aralan kumpara sa kanila. Kaya karamihan ng mga professional, hirap sa ganitong negosyo. Kaya karamihan ng mga nagtetestimony sa ganito, mga ordinaryong tao, yung mga hindi nakapagtapos. Bakit? Sila yung mga madaling turuan. Minsan yung mga professional, sila yung mga mahirap turuan. Alam mo yung tinuturuan mo, ikaw ba yung turuan? Naka-experience? Naka-experience ba lang gano'n? Ako, grabe experience ko kasi yung mga naging members ko before, mga professional eh. Pag tinuturuan mo, ikaw yung tinuturuan eh. E tingnan mo, hirap sila magkaresulta. Bakit? May sablay sa pag-uugali. And tawag dito, avoid acne attitude. Iwasan natin yung tinatawag na AKNY, acne attitude, yung alam ko na yan. Ba may invite kayo? Ay, alam ko na yan. Familiar? Pag may invite kayo sa ganitong negosyo, ay, alam ko na yan. Familiar ba yun? Yung words na yan? Simple lang. Ako sinasagot ko, alam nyo na, baka hindi nyo pa alam. Kasi kung alam nyo na, paano yung kitaan? O, wala siyang ma-explain. Ibig sabihin, hindi nyo pa alam. Baka narinig nyo lang. Iba yung alam sa narinig. Nakuha? Pag alam mo, dapat mayaman ka na, dapat successful ka na kung alam mo yung ganitong negosyo. The moment na hindi mo pa alam to, the moment na hindi ka pa successful sa ganitong negosyo, hindi mo pa alam, kapatid. Nagmamarunong lang yung iba, pero the truth is, hindi pa talaga nila alam. Nakuha? Kaya pag sinabing training ni mentor, drop everything. Napaka-importante, napakahalaga ang training sa ganitong negosyo. Kasi without training, may stack up ka. Naka mo? Without training, pag puro recruit ka, puro ka recruit and attend recruit, puro ganun lang, wala. Magiging recruiter ka, pero hindi ka dadami. Bakit? Walang proper training. Naka mo? Okay? Iwasan natin yung ganitong pag-ugali, yung acne attitude at saka yung GLLA o Good Learning and Listening Attitude. Pakiulit nga, Good Learning and Listening Attitude. Pakiulit. Isa pa, hindi ako kumbinsido. Ayun. Importante dito yung marunong kang makinig, marunong kang sumunod. Yun yung pinaka-importante dito. Makinig ka saan? Makinig ka sa mga success partner natin, sa mga mentors natin na nagtuturo. Makinig ka sa mga taong may napatunayan na sa ganitong negosyo. Okay? Pag sinabing training, drop everything. Ma-attend tayo lagi. Sabi ng iba kasi, mentor, coach, hindi ako mag-attend. Wala akong invite. Dapat ka mag-attend ka din, wala kang invite. Bakit? Pag hindi ka umattend, masasaksakan ka na naman ng mga negativity pag hindi ka nag-attend. Tama? Pag wala kang invite, okay lang yan. Importante mag-attend ka, especially mga ganitong klaseng training. Kasi pag hindi ka umattend, anong gagawin mo? Magtatambay ka lang sa inyo, magtatambay ka lang sa labas. Puro negative ang nakapaligid sa iyo. Ano ang tendency? Ang tendency, magiging negative ka na rin. Kailangan natin ng charge. Ang cellphone nalolobat. Tama hindi? Pag nalobat ang cellphone, anong ginagawa? Di ba nag-charge? Guys, ganun din tayo. Pag nalolobat tayo, dahil marami tayong na-encounter mga negative, dapat mag-charge tayo. Ano yung charge natin sa ganitong negosyo? Attend training. Palakpak! Tama? Okay? And attitude, gratitude. Be positive, always be positive. Dapat maging gratitude din tayo. Marunong din tayo magpasalamat sa mga bagay-bagay. Okay? Pasalamatan mo, unang-una siyempre, pag gising mo sa umaga, pasalamat ka, thank you Lord, bakit gising pa ako? Kasi iba, hindi na nagigising eh. Saka mo? Pasalamatan mo dahil meron ka pang nakakain. Iba kasi wala nang makain. Pasalamatan mo dahil ikaw, humihinga pa, yung iba wala nang hinga. Ano gusto mo? May hinga o wala nang hininga? Okay. Pasalamatan mo yan. Pasalamatan mo dahil meron ka pang natitirahan na may bubong na hindi ka naulanan every time na umuulan. Bakit iba? Wala nang matirahan sa kalsada na nakatira. Pasalamatan mo, sarili mo, dahil meron ka pang nakakain, yung iba wala nang nakain, kumakain na lang sila sa tira-tira sa basurahan. Naka mo? Ang hirap kasi sa atin minsan, masyado tayong mareklamo sa buhay. Marami tayong reklamo sa buhay.
Kahit yung mga maliit na bagay, nagre-reklamo tayo. Hindi man lang tayo marunong magpasalamat. Pasalamatan mo yung upline mo, yung mentor mo, dahil in-invite ka niya sa ganitong opportunity. Kung kasama mo yung mentor mo, yung nag-invite sa'yo, pasalamatan mo. Pasalamatan mo yun. Mentor, salamat. Pasalamatan mo. Salamat, Mentor Jackie. At dinala mo ako sa ganitong industry. Pasalamatan mo yung upline mo, yung nag-invite sa'yo. Wala kang nag-invite sa'yo ito. Uy, pasalamatan niyo sila. Bakit? Sila yung ginamit ni Lord para mapunta sa Ascendra. Sila yung nagiging instrument. Sila yung nagiging instrument para makita mo yung ganitong opportunity, kapatid. Tama hindi? Okay? Kaya dapat magpasalamat ka. Pasalamat ka. Iba kasi nagre-reklamo, walang bagong sapatos. Ang tindi ng problema mo, bagong sapatos, problema. Iba nga sa labas, gustong-gusto magkaroon ng bagong sapatos, wala namang paa. Mamili ka, anong gusto mo? Wala kang bagong sapatos, wala kang paa. Ang tindi ng problema mo, no? Okay? Kaya dapat, kung meron mga taong magreklamo sa buhay, sila yung mga hopeless. Sila yung mga taong wala nang makain, yung mga disabled, yung wala nang pag-asa sa buhay, sila dapat yung magreklamo. Ikaw buong-buo ka, nagre-reklamo ka. Tama? Pinapatan ka ng training, ang dami kang alibay, ang dami kang reklamo. Kaysa mentor, umuulan. Kaysa mentor, ang init. Ano bang tamang klima para sa'yo para umattend ka ng training? Ha? May sarili kang klima? Ha? Dapat, ang panahon hindi yan nag-a-adjust sa'yo, dapat tayo nag-a-adjust mga batid. Yeah. Tama hindi? Ang hirap sa atin, mareklamo tayo masyado eh. Okay? And dapat, positive ka parati. Always think positive. Hindi yung ganito, pagising mo sa umaga, ano naman kaya kamalasang nag-aantay sa atin sa umagang ito. Ina-attract mo yung negative eh. Dapat, pagising mo, I believe that something good will happen to me today. Yeah. Dapat ganun yung mga bimbitawan mo, English mo yun. Pinag-aralan mo na ilang taon yun. Again, pagising mo sa umaga, dapat ito ang bukang bibig mo, hindi yung ano naman kay kamalasang ang nag-aantay sa atin sa umaga. Dapat hindi ganun, kasi ina-attract mo negative. Instead, dapat ang sabihin mo, I believe that something good will happen to me today. Pagka ganun ang bibig mo, ang bukang bibig mo, positive yung mga na-attract mo. Tama hindi? Yes. Tama hindi? Hoy, palagpagan mo sarili mo. Okay? Learn the business as soon as possible. Bakit kailangan nyo matutunan kagad ang negosyo? Tanong bakit? Dapat maaga pa lang independent ka na. Pag natutunan mo ng maagang negosyo, madali kang makapagturo sa mga members mo. Imagine mo, dumadami yung tao mo, wala kang alam. Anong ituturo mo sa mga tao mo? And don't expect na lalaki ang network mo kung wala kang maituturo maayos. Tama hindi? Yes. Kaya ngayon yung kahalagaan ng training mga kapatid eh. Para ma-mold ka, para masanay ka, para mahasa ka, para pag dumating yung malaking network sa grupo mo, kayang-kaya mong i-handle without your upline. O without your sponsor. Tama? Kasi kayang-kaya mo mag-handle. Tama hindi? Kaya aralin natin, i-master natin yung sistema ng negosyo natin mula sa behind the company, company profile, marketing plan, products, at saka yung mga MD, katulad ng mga leadership training, ang binabagsak ni Mentor Jackie, pag-aaralan natin lahat yan. Okay? Huwag tayong tatama rin mag-aral. Bakit? Ang tagal natin nag-aral, wala naman nangyari. Ilang years ka sa elementary? 6 years, high school, 4 years. Hindi na 4 years ngayon, 6 years na ngayon ng high school eh. Mag-aaral ka pa ng ilang years sa college. Pagka-graduate mo, tambay, wala namang trabaho. Pero nag-aaral ka, hindi ka nagreklamo. Eto, mag-aaral ka ng training natin, magka-training ka, nagreklamo ka, pero pagka-graduate ka, yayaman ka. Yes. Tama? Dapat mas binibigyan natin kapatid yung isang bagay na nagpapayaman sa atin. Yung isang bagay na nagbibigay, alam natin na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Dapat binibigyan natin ng time yun. Tama hindi? Wala naman kasi graduate ng doktor na isang araw lang pumasok, doktor na. Walang ganun. Walang graduate ng teacher na isang araw lang pumasok, teacher na agad. Walang ganun. It took how many years na nag-aral bago sila naging professional? Tama hindi? Ganun din po ang negosyo natin. Hindi mo kailangan taon na aralin to. Siguro kung fast learner ka, 1 month, 2 months, 3 months, master mo lahat ng ginagawa ni Mentor Jackie dito. Tama? Pero huwag kang magtaka. Pag natutunan mo yung ganitong negosyo, yung pagtayo sa harap, yung pag-explain ng negosyo natin, yung pag-handle lahat ng objection ng mga tao, pag natutunan mo yan,
Yun yung sign na payaman ka sa Ascendra International. Yes. Sige, tuloy nyo. Tuloy nyo. Ang hindi pumapalakpak, ano yan, may putok. Okay? Yan. May natutunan ba sa attitude? May natutunan? Okay. Ano yung mga dapat natin i-master dito? Yung AI forum natin, yung plan, yung compensation plan, dapat i-master natin yan. Yung paulit-ulit na bilog-bilog. O, dapat i-master natin yan. Bakit? Pag master mo na to, kahit wala ka dito sa office, kahit sa labas ka, kaya mo mag-market pag master mo na siya. Tama hindi? Okay? Hindi mo na kailangan hintayin si mentor. Eh di ba, meron kang kaibigan, meron kang kasama na minute mo sa labas. Alangan naman tatawagin mo pa si mentor. Eh kung busy si mentor, wag mo nang hintayin si mentor, wag mo nang hintayin sa upline. Dapat ikaw na mismo. Latagan mo na. Bakit? Confident ka mag-share ng business pag marami kang alam. Confident ka mag-share ng negosyo natin pag kabisado mo ang ginagawa mo. Tama hindi? Kaya ka lang naman natatakot kasi simply because wala kang alam. Kaya ka lang natatakot mag-invite, natatakot ka mag-present simply because hindi mo kabisado ang negosyong pinasok mo. Tama hindi? Kaya ngayon pa lang dapat kabisaduhin mo ang negosyo natin. Eh, hindi lang basta kabisaduhin. Dapat i-master mo ang negosyo. Mastery, sabi mo mastery. Dapat master mo ang negosyo natin. Kung gusto mo talaga magtagumpay at maging successful sa gayong negosyo. Okay? NDO. Yan, katulad na ginagawa ko, NDO tawag dito. Para ito sa mga new members, para may guide kayo. Ano yung gagawin after mag-join? Napaka-importante po ito. Tama? Kasi pag walang ganyung training, maniwala ka after mo mag-join, wala. Tenga ka. Wala kang alam eh. Hindi mo alam kung paano next na gagawin eh. Kaya yun napakahalaga yung ganitong klaseng training, yung NDO. Okay? And dito sa NDO, dito nyo makikita the biggest picture dito sa Ascendra. Dito mo makikita yung magandang future mo na nag-aantay sa Ascendra International. Nakikita nyo na ba yung biggest picture nyo dito? Na-imagine nyo na ba sarili mo after 2 to 3 years, 5 years from now, successful ka sa Ascendra? Nakikita nyo ba yun? Yes! O palakpakan mo sarili mo. Okay? NDO, sasama ko ba ito? Nakalagay. Ascenda, pati Ascenda. Ascenda, ito ASAP. Okay. Ito naman, ito na lang. Ano pang magkakaiba ng NDO sa ASAP? Ang NDO, yung how to do the business. Ha? Yung ASAP, ang ibig sabihin na nito, why? Why Ascendra? Naka mo? Why Ascendra? Bakit Ascendra? And daming magagandang opportunity sa labas. Totoo yan. I'm not saying na Ascendra lang ang opportunity para sa atin. Maraming opportunity sa labas. Katulad ng magtayo ka ng Jollibee. Opportunity yan. Mag-franchise ka ng Jollibee. Magandang opportunity dyan. Malaki ba kita sa Jollibee? Yes. Malaki ba? Yes. Ang tanong, pwede ka ba? Qualified ka ba? May 50 million ka ba? Maraming opportunity pero hindi lahat pwede. Nakuha? Yes. Pwede ka rin maging mag-apply ka sa mga corporate world katulad ng mga presidente, malalaki sweldo niyan. Managing director, malalaki sweldo mga yan. Okay? Ang tanong, pwede ka ba? Opportunity ito, pero hindi ka pwede. Selected lang yung mga qualified doon sa mga ganong posisyon. Tama? Yes. Pwede ka rin naman maging basketball player. Sikat na basketball player, pwede rin. Ang tanong, pwede ka ba? Kasi galing ka ba ni Michael Jordan o LeBron James? Pwede ka ba? Gusto mo maging sikat? Hindi ka pwede. Opportunity siya, pero hindi tayo pwede. Nakuha? Pwede ka rin pumasok sa showbiz kung gusto mo. Katulad ni Coco Martin. Gusto mo maging sikat, Coco Martin. Ang tanong, pwede ka ba? Magaling ka ba action? Magaling ka ba sa drama? Pwede ka ba? Qualified ka ba? Malamang hindi. The good thing in Ascendra International, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kahit anong katayuan mo sa buhay, bata, matanda, professional or non-professional, nakapag-aral o hindi, matalino o matalinaw, basta sa Ascendra, lahat qualified. Yeah. Pinapalakpakan buhay, kapatid. And yan yung nakita kong opportunity na equal opportunity. Ito yung nakita kong opportunity na pwede sa lahat ng klase ng tao. Nakuha? Okay? May natutunan ba? Yes. Product. Dapat magkaroon ka rin ng kaalaman sa product natin, yung product knowledge. Dapat, di ba, meron tayong tatlong products? Ito yung pure barley. Ito yung barley with fusion. Tapos yung Omega Life. Dapat kabisado mo yung product natin na yan. Tatlo. Bakit? Pag tinanong ka
ng customer. Pag tinanong ka ng client mo, kahit pa paano may alam ka. Baka pag tinanong ka, paano ba i-take yung barley ng Ascendra? Confident ka ba? Ano ka ba, Mari? Ang dali-dali lang inumin yan. 3 kutsara sa isang araw lang ang pag-take niya. Anong kutsara? Powder ito. Naka mo? Doon pa lang, sasablay ka na, dapat alam na alam mo dapat ang product. Kaya dapat magkaroon ka ng knowledge about sa product natin. Hindi lang sa kitaan. Nakuha? So marami ka dapat pag-aralan dito. Kasi ang gusto mo maging successful, di ba? Pangit naman na maging successful ka na wala kang alam. Nako mo? Okay, may natutunan ba dito sa attitude? Yes. Meron wala? Okay, gusto yung kwento? Okay, may kwento. Mayroong isang boatman at saka isang professor. Okay? Etong boatman, etong professor, tatawid sa kabilang pangpang. Tatawid sa ako, kaya ba mag-drawing ako? Okay? Tingnan mo Ito yung ilog. Ito yung boatman. Basta itong boatman. Ito yung professor. Sumakay siya dito. Ngayon, habang nagsasagwan si boatman, tinanong ito si professor, "Hey, Mr. Boatman, do you know about biology?" Alam mo, sumagot yung boatman, "Sir, hindi ko alam yan kasi grade 1 lang natapos ko." "Ay, kawawa ka naman. You lose 1/4 of your life." Sabi ng professor. Habang nagsasagwan si Mr. Boatman ulit, tinanong siya ulit ng professor, "Hey, Mr. Boatman, do you know about physics?" Sabi ng boatman, "Sir, hindi ko alam yan kasi grade 1 lang natapos ko." Alam mo, sabi ng professor, "Kawawa ka naman. You lose another 1/4 of your life." Lingid sa kalaman ng professor, magaling din pala sa math, ito si boatman. 1/4 plus 1/4, kalahati na ng buhay ko nawawala. Pagdating sa kalagitnaan ng ilog, tinaob yung bangka. Nung tinaob yung bangka, syempre, magaling lumangoy ito si boatman, nandun kagad sa kabilang pangpang. Paglingon niya ngayon, ito si professor, nalulunod. "Help! Help!" Sabi niya. Alam mo, sabi ng boatman, "Hey, Mr. Professor! So. May echo kasi gubat eh. So, gubat eh. "Do you know how to swim?" Alam mo, sumagot yung professor, Hindi. Yung pala, nalulunod na." Alam mo, sabi ng boatman, "Kawawa ka naman. You lose 1/2 of your life." Ano yung moral lesson ng kwento? Palapak mo na. Siyempre, may kwento yan, kapatid. Kaya sabi ko sa'yo, every time magtutok ako, dapat iniintindi nyo yung sinasabi. Okay? What is the moral lesson of the story? Simple lang. Dapat dito, maging humble ka lang. Kung magaling ka sa field mo sa labas, congratulations. Doktor ka, pag magpapagamot kami, sa'yo kami lalapit. Engineer ka, magpapagawa ng bahay, sa'yo ko lalapit. Abogado ka, may kaso ako, sa'yo ako lalapit. But when it comes to network marketing, kapatid, ladies and gentlemen, dapat makinig ka sa mga may alam dito. Makinig ka sa mga successful sa network marketing. Kung gusto mong matuto sa network marketing, be humble. Sabi mo humble. Isa pa, humble. Anong humble? Iba yung humble, iba yung humbog. Dapat magpag-humble tayo dito. Kahit ano man yung marating mo rito, dapat still humble ka pa rin dito. Hindi tayo katulad ng iba na kumita na ng konti, nag-iibag-ihip ng hangin. Alam mo yung parang hindi na siya maaabot. Okay? Dapat maging humble tayo dito. Okay, ba? May natutunan ba sa kwento? Ni boatman sa si professor? O, palakpak muna bago tayo mag-proceed sa next topic. Attitude importante yan, attitude. Next, pakibasa. Believe. Okay? Siyempre, believe in God first. Bakit? Without God, wala tayo lahat dito. Without God, walang Ascendra. Wala tayo dito pag wala si God. I believe God created everything in this world. Tama? Yes. Okay? Siyang nagbigay sa atin ng magandang opportunity, kaya po tayo nandito tayo lahat. Tama? And believe in the company. Dapat believe ka sa Ascendra International. Alam nyo guys, ang Ascendra more than 2 months pa lang. Pero ang dami nang kumikita. Ang dami na nagsi 6 figures. In fact, may mga nag-millionaires club na sa Ascendra in a matter of more than 1 month pa lang. Pinapalakpakan po yan. And behind the company, our founder, hindi basta-basta yung mga founder ng Ascendra International. Mga bigatin. When it comes to experience sa network marketing, kumbaga, master na nila yung ganitong negosyo. Kumbaga, ang tawag ko sila, mga millionaire maker, yung mga behind the company. Doon pa lang dapat maniwala ka. Kasi kung tumagal sila ng almost 19 years sa previous company,
Ang dami nilang pinayaman. What more, ito sila na ang may-ari. Mas maraming payayamanin dito sa Ascendra International. And the good thing, isa ka sa mga bago dito na naka-join sa ating community, ibig sabihin, isa ka na nakaupo dyan, isa ka sa mga magiging milyonaryo dito sa Ascendra International. Yes. Okay? Parang hindi naniniwala iba. Parang iba nagugulat, parang iba nagtataka, parang iba nagdududa pa talaga. Okay? Next, dapat believe ka sa products natin. Dapat naniniwala ka sa product natin. Tingnan mo kahit hindi ko pa, kahit nung wala pa yung product, believe na talaga ako sa product. Bakit? Hindi na bago sa akin ang food supplement at hindi na bago sa akin ang barley. Alam ko ang barley magandang benefit sa katawan natin. Kaya even nung wala pa yung produkto natin, believe na talaga ako sa products. Panatik ako ng food supplement Tama? Okay? Napakaganda yung ating product. Maganda ba yung mga nakatingin ng product natin? Natikman ba yung mga product natin? Maganda ba? Masarap ba? Okay, masarap? Ano ko, Sisay? Palakpakan mo, imagine mo, ngayon ko lang nalaman na ang barley nakakapagpaganda. Palakpakan natin si Coach Lisel. Ang ganda, totoo yan. Bakit lalo yung barley fusion? Nakakapagpaganda talaga yun. Bakit? Meron siyang glutathione at saka meron siyang collagen. Alam niyo ba ang glutathione? Nakakapagpabata. Nakakapagpaputi ng skin. Although ang purpose nito ay para sa liver detoxifier to, pero sa effect puputi kaya pala ito si Coach Lisel. Pumuputi na, namumula pa. Bakit? Because of collagen. Palakpakan natin niya. Okay? Grabe talaga. Ang ganda talaga ng product natin. And, believe in your success partner. Yung success partner. Talagang pinag-isipan ko ng mga tagal-tagal. Sanay ako ganito success partner. Ibig sabihin success partner, yung mga ahead sa atin. Yan, success partner. Bakit? Without your success partner, wala ka sa kinakaupuan mo ngayon. Tama hindi? In other term, yun yung upline before. Kasi siyempre, binabago natin yung mga terminology ngayon. Okay? Kaya pasalamatan mo yung success partner mo na nagdala sa inyo dito sa Ascendra. Pasalamatan mo. Kahit mag-thank you ka lang, huwag mo nang liurin, mag-thank you lang. Thank you, upline. O thank you, success partner. Okay? Okay, mag-thank you ka. Bakit? Sa dami ng tao sa labas, ikaw yung kinaladkad dito, kaya ka nakaupo dyan. Yes. Sa dami ng tao sa labas na gustong umasenso, sa dami ng tao sa labas na gustong yumaman, isa ka sa dinala ng success partner mo para magbago ang buhay. Kaya pasalamatan mo yan. Kaya salamat kay Abs Jaggy, kay Mentor J. Lim. Siyempre, alam mo, siyempre sila yung mga nag-reach out sa akin dito Okay? And, believe in your growth partners. Growth partners, ito yung mga cross line. Yan yung mga hindi mo kalinya, pero growth partner mo sila. Sila din yung mga members mo under your name. Ang tawag dyan, growth. Ang tawag natin before, downline. Pero ngayon, growth partner na ngayon. Okay? Dapat maniwala ka rin sa kakayahan nila na kaya din nilang umasenso sa Ascendra International. Okay? Dapat maniwala ka sa kanila, yung mga in-invite mo, mga nag-join sa'yo, dapat maniwala ka, time will come, magiging successful sila lahat sa Ascendra International. Okay ba yun? Dapat ang tingin mo sa kanila, dapat hindi tarsier. Dapat ang tingin mo sa kanila, agila. Nakakita mo kayo ng tarsier? Yung tarsier sa amin, buhon marami yan Yung pag ginulat mo, nakaganyan lang siya. Huy! Nakaganyan siya, nakakapit ang laki ng mata. Malit lang siya. Okay, tarsier tawag doon. Okay, nakakita mo kayo tarsier? Tignan mo ang katabi mo. Hindi yan ang tarsier. Palakpak mo lang, palakpak. Masyadong mga seryoso. Okay? Hindi yan tarsier. Ano yan? Agila yan, agila. Okay, yun. And last but not the least, believe in yourself. Sabi mo, believe in yourself. Magtiwala ka sa lahat, wag mong kakaligtaan at wag mong kakalimutan ang magtiwala sa sarili. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung paniniwala sa sarili. Bakit? Ano yung bakit? Ang hirap magpaniwala, ang hirap magkumbinsi, ang hirap magpaniwala ng iba na ikaw mismo hindi naniniwala. Yeah. Tama o tama?
Kaya kung meron ka man dapat kumbinsin, sarili mo muna ang kumbinsin mo. Kung meron ka man dapat paniwalaan, sarili mo muna ang paniniwalaan mo. Bakit? The moment na 100% naniniwala ka sa sarili mo, madali magpaniwala sa ibang tao. Tama hindi? Sabi nga ni Mentor Jackie, walk the talk. Ayan, walk the talk. Di ba? Dapat, bago mo ipagawa sa iba, dapat ikaw ginagawa mo muna. Gusto mo maniwala ibang tao, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo. Tama hindi? Tama o di naman? Okay? Yan, dapat believe in yourself. Ang tanong, do you believe in yourself? Yes, I believe. Ay, hindi ako kumbinsido, mahina eh. Do you believe in yourself? Yes, I believe. Yun, parang may parang sumisingaw lang sa ilong. Again, do you believe in yourself? Yes, I believe. Dapat, doon natin, ngayon pa lang yung pagbigkas pa lang ng yes, I believe, doon pa lang malalaman mo kung payaman o pahirap ka. Yes. Tama? Kaya pag sinabi mong yes, I believe, pag sinabi mong maniniwala ka na yayaman ka sa asanda, wala kang choice, yayaman ka talaga. Yes. Kasi bakit? Yan yung bukang bibig natin lagi. Tandaan nyo kung anong laging kung ano yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin, yun ang nangyayari natin. Okay, dapat naniniwala ka sa tinatawag na the power of words. Naniniwala ba kayo sa the power of words? Yes. Taas ang kamay lang, taas ang kamay. Pakibaba nyo na. Imagine mo, binuhat ko ba yung kamay mo para itaas? Di ba hindi? Pero sinabi ko lang na taas ang kamay, lahat nagtaas ng kamay. That's the power of words. Nakuha niyo po? Yes. May natutunan ba dito? Sa belief? Yes. Meron wala? Pag bibigyan kita ng plane ticket, papunta ka sa Amerika, all expenses paid, tatanggapin hindi. Eh syempre, libre. Alam mo na Pilipino, pag libre, ay, mabilis pa yung sa alas 4. Ang mga Pilipino, libre. All expenses paid. Libre. Kaya lang, nandun ka na sa airport. So, sobrang excited mo, hawak-hawak mo yung ticket. Nakita mo yung likod nakalagay doon, naku, 90% positive and 10% negative. Sasakay ka hindi. May negative eh. Ibig sabihin, pag sakay mo, pwedeng mag-crash yung sinasakyan mong aeroplano. Hindi ka pa ba nakakarating doon sa pupunta mo, pwedeng may hindi magandang mangyari sa'yo. May negative. Sasakay ka hindi? Malamang hindi. Eh what if 99% positive, only 1% negative? Sasakay ka hindi? Kung ako tatanungin mo, hindi pa rin. Bakit? Baka mamaya, nandun ka na sa ere, may kasabay kang suicide bomber. Di patay ka pa rin, hindi ka pa rin nakaligtas. May negative eh. Paano kung nakalagay dun? 100%, sasakay ka hindi? O dapat 100% dapat sasakay ka. Ibig sabihin, makakarating ka dun sa pupuntahan mo na walang masamang mangyayari sa'yo. Same thing with Ascendra International. Kung 100% naniniwala ka sa sarili mo, na yayaman ka dito, wala kang choice, yayaman ka talaga dito sa Ascendra. Yes. Dapat! Okay? May natutunan ba sa bilid? Meron. Next. Yun. Commitment. Lagi natin napapakinggan to commitment. We have 3 kinds level of commitment. Number 1, yung tinatawag na, wala. Ako, nasira na. I try. Yan. Ito yung mga taong nag-try lang. Naka mo? Nag-try. Ito yung mga tipong tao na nag-join lang, kahiyaan lang. Kaya na nag-try lang eh. Mag-join na nga ako kasi ang kulit ni kapatid. Mag-join na nga ako kasi ang kulit ni best friend. Mag-join na nga ako kasi ang kulit ni classmate. Mag-join na nga ako ang kulit ni kumare. Ito yung mga taong nag-try lang, pero na-reject lang ng ilang beses, bumibigay na kaagad. Nag-quit kaagad, humihinto sila kaagad. Bakit? Mababaw kasi yung commitment level nila. Sumubok lang eh. Tama? Kumbaga sa panliligaw, isang beses lang lumigaw, hindi na naligaw lang, tumandang binata na siya. Never na siya nag-try manligaw ulit. So ganun yung commitment, mababaw, yung I will try. Yung pangalawa naman, I will do my best. Sabi nga, what is your best is not good enough. Tama? Parang James Ingram lang, I did my best. My best wasn't good. Parang parang ganda lang, di ba? Big joking. Okay. Joking. Okay? Ito yung mga taong nag-try, okay, binigay yung best, inaabot lang ng 4 na buwan, 6 na buwan, wala pang member, wala pang napapiin, wala pang naging downlines, nanghihina na kagad ng loob. Nakuha niyo po? And then, nag-quit pa rin sila, tumitigil pa rin sila. Okay na sana yung commitment, kaso nga lang,
medyo sablay pa rin eh. The best commitment that we have dito sa Ascendra dapat, ito yung I will do whatever it takes. Sabi mo, I will do whatever it takes. Isa pa, isa pa. I will do whatever it takes. And that's the commitment dapat na meron tayo sa Ascendra. Yung tipong patay kung patay. Kahit anong hirap, gagawin mo to, matupad lang ang mga pangarap mo. Tama? Kahit anong rejection, discouragement na pagdadaanan mo, kahit anong pagtatawa, palalait ng mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka basta-basta mag-give up. Bakit? Pangarap mo ang nakataya dito. Pangarap mo at pangarap ng buong family mo. Tama hindi? Eh dapat, ito yung commitment na meron tayo. Gusto yung kwento? May nasusunog na building. Pag may sunog, anong meron? May usi, zero. Mga chismoso, chismosa. Tama hindi? Sabi ng mga tao, naku sunog. Naku may bata sa tuktok ng building. Eh yung bata, tumalon yung bata. Nung tumalon yung bata, may mabilis na matabang babae na nasambot niya yung bata. Siyempre, nagtaka yung mga tao. Nagkaroon nga ng investigasyon. Nag-hire ngayon yung mga police investigator ng mga atleta, yung mga manalakbo. Nag-hire sila ng dalawa. Ang ginawa, nag-experiment sila. Naghulog sila ng kasing bigat, kasing laki ng bata. Manikin, naghulog sila kasing laki, kasing bigat ng bata. Nung hinulog nila, nag-fail yung dalawang mananakbo. 2 beses yun, nag-fail sila. Magagaling na to mabibilis na mga to, pero nag-fail. Di siyempre, nagkaroon ng palaisipan yung mga pulis, mga investigador, pinatawag yung ali. Nung pinatawag yung ali, ang sabi, Ali, anong ginawa mo? Paano mo nasambot yung bata samantala yung dalawang atleta na hiray namin, nag-fail sila? Nung naghulog kami ng manikin kasi laki, kasi bigat ng bata. Ano yung sikreto mo? Alam mo, simple lang yung sagot ng Ali. Eh kung anak nyo kaya ang mahuhulog sa building, ano kaya ang gagawin mo? Nakuha nyo? Anak pala niya yung bata na tumalon sa building, kaya ginawa niya lahat ng best niya para maisalba ang buhay ng anak niya. So what is the moral lesson of the story, kapatid? Parang itong Ascendra. Nakuha mo? Gagawin mo to, do whatever it takes para maisalba yung buhay ng pamilya mo, para makuha mo ang pangarap mo at pangarap ng buong pamilya mo. Nakuha? Yes. O, palakpak mo na. Okay, may natutunan ba rito sa commitment? Yes. Kasi dito maraming magagaling pero sablay sa commitment. Nakuha mo? Yung umuulan lang ng konti, hindi na matin ng training. Nakuha mo? Yung tipong ang lapit-lapit sa head office dito sa office natin, tamad umaten ng training. Doon pa lang malalaman mo yung commitment level ng isang tao kung talagang payaman o pahirap. Tama? Yes. Ako, based on experience, marami akong na-witness. Magagaling, magaling. In fairness, magagaling. Pero pagdating dito, sumasablay sila. Okay? Kaya dapat, commitment that we have dapat dito sa Ascendra is yung pangatlo. I will do whatever it takes. Kaya ba natin yun? Yes. Kaya ba natin yun? Yes. Eh pag sinabing training, drop everything. Bakit? Para sa yan, hindi para sa success partner natin. Para sa yan, para sa pangarap mo, hindi para sa taong nag-invite sa'yo. Gets? Yes. Okay? Natutunan ba? Palakpak muna. Yun! Discouragement. One of my favorite topic, discouragement. Bakit? Ito yung pinaka-almusal ko, tanghalian ko, hapunan ko, midnight na ko, discouragement. Sino na na-discourage sa inyo dito? Yung nag-i-invite and daming sinasabi. Yung sasabihin sa inyo, ako, huwag ka mag-join yan. Walang mangyayari sa iyo yan. Pamilyar? Yes. Naku, huwag kang mag-join yan. Sayang lang oras mo dyan. Magtrabaho ka na lang. Huwag kang mag-join yan. Hindi ka kikita dyan. Huwag kang mag-join yan. Hindi mo kaya yan. Pamilyar? Sila yung mga taong nagdi-discourage sa paligid mo. Okay, pero ang tanong, pag pinakinggan mo ba yung mga taong nagdi-discourage sa paligid mo, kaya bang ibigay yung buhay na gusto mo? Hindi. Kaya ba nila ibigay yung pangarap mo sa buhay mo? Kung kaya, well, makinig ka sa kanila, pero pag hindi, dapat huwag kang makinig sa mga taong nag-negative sa'yo. Tama? Don't entertain negative thoughts. Avoid talking to dream stealer. Iwasan yung mga taong magnanakaw ng pangarap mo. Sila, wala silang pangarap, idadamay ka pa na may pangarap sa buhay. Tama? Okay? Marami yan. Pag hindi ka pa naka-experience ng mga discouragement, mga katulad ng ganito, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka nag-i-invite. Kaya hindi ka nag-discourage kasi hindi ka nag-i-invite. Pero the moment na nag-i-invite ka,
madalas ma-encounter mo ang discouragement. Isama mo na yung rejection. Tama? Kaya the more na nadi-discourage ka, dapat the more na tumitibay ka. The more na nadi-discourage ka, dapat the more na tumatapang ka. Naka mo? Kasi yung mga discouragement na yan, sila yung pundasyon mo para lalong tumibay ka sa ganyung negosyo. Dahil pag immune ka na sa discouragement, kahit sinong discouragement ang mag-encounter mo sa labas, hindi ka na basta-basta tataglan. Naka mo? Parang ano lang yan, parang building na tinayo. Wala ka naman nakitang building na pinatong lang sa lupa. Walang ganon. Ang building, gaano kalalim, yung hukay, ganon kataas yung isang building. Kung gaano siya kataas, ganon kalalim ang hukay. Pundasyon tawag doon. Dapat ikaw din, malalim din dapat ang pundasyon mo sa negosyo natin para tumagal ka, para mag-success ka sa negosyo natin. Okay? Palalimin mo yung pundasyon mo, yung kaalaman mo, yung knowledge mo, at yung mga nagdi-discourage sa'yo, gawin mo silang pundasyon. Naka mo? Okay? Maganda ba ang discouragement? Meron akong kwento dito. Okay? Kung kagabi, kung nakinig kayo, maglolo. Sa akin naman, baliktad, mag-ama. Nakinig kayo sa online kagabi, di ba? Maglolo kwento. Yung Taganaga. Ang kwento ko, mag-ama. May mag-ama. Galing sila sa bukid. Napakinggan ko yung kagabi. Galing sila sa bukid. Siyempre, uwi na sila. May kasamang kalabaw. Dadaan sila sa, I think, 4 na baryo. Pagdaan nila sa 4 na baryo, sa unang baryo, ang sumakay sa kalabaw, yung tatay. Ang naglakad, yung anak. Alam mo, sabi ng mga tao dun sa unang baryo? Sabi niya, sabi niya, wala nga matanda na yan. Kung sino matanda, yung pa ang sumakay sa kalabaw. Ang sinong bata, yung pa yung pinaglakad. Hindi na naawa sa bata. Narinig yung tatay, bumaba sa kalabaw. Pagdating sa pangalawang baryo, nagpalit sila. Yung anak ang sumakay sa kalabaw. Ang tatay ang naglakad. Anong sabi ng mga taong baryo dun sa pangalawang baryo yung dinadaanan? Walang yung batang yan. Kung sinong bata, yun ang sumakay sa kalabaw. Yung matanda, yung pa pinaglakad, hindi na naawa sa matanda. Narinig ng bata, bumaba sa kalabaw. Anong ginawa ng magama? Pagdating sa pangatlong baryo, dalawa na silang sumakay sa kalabaw. Anong sabi ng mga tao dun sa pangatlong baryo? Kawawa naman yung kalabaw. Ang payat na ng kalabaw. Dalawa pa silang mag-ama, walang hiyang mag-ama. Dalawa pa sila sumakay sa kalabaw. Hindi na naawa dun sa kalabaw. Narinig ng mag-ama, bumaba sa kalabaw. Pang-4 na baryo, anong ginawa? Naglakad na lang silang 3 kasama kalabaw. Alam mo sabi mga taong baryo dun sa pang-4 na baryo din nila, tignan mo mag-ama, ang tanga-tanga, may kalabaw, ayaw sakyan. Nakayo? My point is, pag ginagawa nyo ang negosyo natin, iba't ibang tao ang ma-encounter nyo. Gumawa ka ng maganda, may maririnig kang negative. Gumawa ka ng mabuti, may maririnig ka pa rin negative. Ganun talaga. You cannot please everybody sa negosyo natin. Dapat, tanggap mo yan. Ganun talaga eh. Yun ang nature ng business natin eh. Tao eh, tama? Pero alam nyo, hindi yun ang kwento. Ang totoong kwento, yung sinabi ko, hindi yun. Ang totoong kwento, ito. Yung kanina, intro pa lang yun. O palakpak mo na, intro pa lang. Ang totoong kwento, ito ang totoong kwento. Inabot sila ng dilim, nahulog yung kalabaw sa balon. Yun ang kwento. Siyempre, nahulog yung kalabaw. Anong sabi mo? Ako, nahulog yung kalabaw. Tabunan na natin yan. Ang mga tao, kung walang pala, naghukay ng lupa. Tinabon dun sa hukay, tabon. Ay, yung kalabaw dun sa balon, makutak. Lahat ng bumabagsak na lupa sa kanyang likuran, ang ginagawa, pinapagpag. Tapos lahat ng lupa na nahulog sa paanan niya, inapak-apak-apak-apakan hanggang nakatakas yung kalabaw. Yun ang kwento. So it's the moral lesson of the story. Ano yung point ko? Simple lang. Lahat ng magdi-discourage sa'yo, apak-apakan mo lang. Ipagpag mo lang sila, apak-apakan mo hanggang umangat ka. Yeah. Palakpak! Wala kang mabuhay-buhay. Okay? Kumbaga, ganito lang kasimple yan. Ikaw, saranggola, ang ganda ng pagkakagawa mo bilang saranggola. Pero useless ang isang magandang saranggola pag walang hangin. Nakuha nyo? Lilipad hindi. Pag walang hangin, kahit gaano kaganda gawa ng isang saranggola, lalipad hindi. Malamang hindi. Ang nagpapalipad sa isang saranggola, hangin. The more na sinasalubong ng malakas na hangin sa saranggola, the more na tumatayog ang lipad nito. So guys, kapatid, isipin mo lang, lahat ng nagdi-discourage sa'yo, sila yung mga hangin sa buhay mo. Yes. Okay ba yun? Yes.
Kaya discourage pa more. Dapat matuwa ka every time na may nagdi-discourage sa'yo. Ibig sabihin, umaangat ka kasi kaya kanila dinidiscourage. Nakuha? Maganda hindi? May natutunan? O, palakpakan mo yung discouragement. Kaya huwag mong iwasan yan. Harapin mo yan. Bakit part ng negosyo natin yan? Bakit people business tayo? Matakot ka pag hindi tao negosyo natin. Hindi naman hype ang negosyo natin. Tao negosyo natin. Nakikipag-deal tayo sa iba-ibang klaseng tao. Normal yan. May discourage talaga na mangyayari. Kaya dapat prepared ka sa mga ganito. Okay ba yun? May natutunan? Meron. Okay, next. Excitement. Sabi mo, excitement. Alam mo kapatid, karamihan sa atin dito nag-join, nadala lang sa excitement, nakakita ng malaking kitaan, nakakita ng malaking cheque, na-excite, nag-join. Tama? Pero dapat dito, kapatid, pagka ikay nagsishare ng business, dapat lagi kang masaya. Excited ka parati. Bakit? Kailangan mo naka-smile every time na kumakausap ka ng tao. Tingnan mo to ha. Sabi ni Lord, sabi nga nila, dalawang pagmumuka dito sa mundo. Ito, i-drawing ko ha, basta mukha ito. Isang nakasimangot, okay? Isang nakangiti. Okay? Isang nakangiti. Yan, nakangiti. Yan. Okay? Mukha bang nakasimangot, nakangiti. Yan. Ito si God. Ito si Lord. Pag si Lord nag-boost ng blessing, dito sa nakasimangot, tatalbog lahat yan. Pupunta sa doon sa naka-smile. Nasa salon na naka-smile. Naka mo? Okay? Kaya importante, when you share the business, dapat marunong kang ngumiti. Huwag kang nakasumalmal. Imagine mo na lang, haharap ka sa client, sa customer mo, nakasimangot ka. Magjo-join hindi. Baka sabi mo, Mare, mag-join ka sa business, yayaman tayo. Ano sasabihin sa'yo? Mare, mauna ka na. Bakit? Hindi ka pa nagsisimula, mukhang palugi ka na. Bakit? Ang lungkot mo eh, wala kang kabuhay-buhay kausap. Tama? Dapat excited ka. Kaya ba natin gawin to? Ngayon, kung hindi ka marunong umiti at matigas yung panga mo talaga, mag-practice ka. Pag uwi mo mamayang gabi, mag-practice ka sa bahay. Harap ka sa salamin. Harap. Yung tulog na lahat ng kasama mo sa bahay. Practice ka. Yung talagang seryoso, practice ka. Ngiti. 1, 2, 3, 4. Dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ngiti ka hanggang makuha mo yung hanggang lumambot yung panga mo. Hanggang makuha mo yung tamang pagngiti. Alam mo ba, even pagngiti sa network marketing, pinag-aaralan yan. Alam niyo ba yun? Dati hindi ako marunong umiti. Dati hindi ako marunong magsalita. Pero natuto ako magsalita. Tama? Lahat pinag-aaralan dito. Ngayon, pag tayo mo at iba nakita mo, tumakbo ka na. Bakit multo yun? Okay? Kaya ba natin to? Okay, dapat naka-smile ka parati. Attract that something good will happen to me today. Count your blessing. Yan yung pinito ko na kanina. Importante yung maging masaya. Kasi bakit? Ang tao, pag mataas ang energy mo, pag excited ka, kumausap, hindi ka pa nag-represent ng business, nag-join na yun. Bakit? Ako curious na yung kausap mo dahil masaya ka. Tama? Sabi ni Shelo, si Shelo, sabi ng classmate niya, ano kaya meron dito kay Shelo? Dati hindi naman ganito to. Napaka-formal, napaka-seryoso sa buhay. Pero bakit ngayon nakangiti at mataas ang energy lagi? Mako-curious hindi. Tatanungin sa classmate, Oy, Shelo, ano pang meron? Bakit ba't ang taas ng energy mo? Bakit lagi kang masaya? Bakit lagi ka nakangiti? Anong meron? O, dinatago mo na ng business. Prospect. Tama hindi? Kaya importante, marunong kang ngumiti. Tignan mo katabi mo. Ngitian mo yung katabi mo, kahit ngiting aso yan, ngitian mo rin yan. O, tingnan mo kaliwa mo, ngitian mo. O, tingnan mo kanan mo, ngitian mo rin. Mag-ngitian kayo lahat. Sabi ko sa iyo, ang pagngiti, ang pagiging masaya ay naprapractice yan. Dapat gawin natin maging habit yan. Kasi magaan makipag-usap, pag ang kausap mo, marunong ngumiti. Tama hindi? Okay, dapat, from now on, dapat marunong tayong ngumiti o mag-smile. Okay ba yun? Yeah. May natutunan ba yan? Nakalagay dito, enjoy and love what you are doing. Say, I am a millionaire. Sabi mo, I'm a millionaire. I'm a millionaire. Ay, parang lumalabas sa ilong lang eh. I am a millionaire. Sabi mo. Dapat yung pagsigaw mo with conviction. Dapat nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso. Okay? Again. I'm a millionaire. Sabi mo. Okay?
So dapat marunong tayong ngumiti ha. Next, matatapos na po tayo. Pakibasa. Focus, pakibasa. Focus, follow one course until success. You cannot serve two master at the same time. Okay? So hindi mo kayang pagsabayin kung may iba ka pang ginagawa. Okay, nakalagay dito, you cannot serve two MLM company at the same time. Hindi mo kayang pagsabayin ang dalawang kumpanya. Imagine mo kung driver ka, dalawang manubela hawak mo, ano mangyari sa'yo? Patay ka? Mababangga ka? Tama? Pag Ascendra lang. Dapat wala ka ibang hawak. Para hindi ka ma-refocus. Importante nakafocus ko rin sa ginagawa mo. Focus on your daily activities, goals, and dreams. Dapat doon ka nagpo-focus. Ano ba yung ginagawa mo araw-araw? Member ka na, di ba? Ano ba yung ginagawa mo araw-araw para sa negosyo? Baka ginagawa mo, natutulog ka maghapon. O don't expect na magkakaroon ng mga magandang result. Dapat everyday may kinakausap ka. May pre-representan ka offline, may pre-representan ka online, may ini-invite ka offline, may ini-invite ka online. Dapat ganun. Naka nyo? Pwedeng video call pag offline, pwedeng mano-mano presentation pag offline. Dapat make it busy sa mga daily activities. Bakit? Activities, ito yung nag-create ng result. Pag wala kang activity, wala kang magiging result. Tama hindi? Kaya kung member ka din lang naman sa Ascendra International, gawin mo to, gawin mo yung negosyo. Kasi bakit? Ang result, hindi yan darating sa'yo. Ikaw ang gagawa ng result. Tama-tama? Okay? Focus ka lang dito. Marami dyan mga network company na mag-i-invite sa'yo, pero bakit ka pa pupunta sa iba kung nasa number 1 company ka na? Yes. Tama hindi? Bakit? Lahat ng maganda nandito na sa Ascendra. Sabi nga nila, di ba ang Ascendra is not only MLM company, kundi solution-based company ang Ascendra. So, ibig sabihin, lahat ng mahirap sa mga networking company dito, pinagaan, pinadali, pinabilis, at pinaganda, pinapalakpakan mo yan. Tapos titingin ka pa sa iba. Huwag ka nang tumingin sa iba. Mag-focus ka lang. Kumbaga sa driver. Sa driver. Pupunta ka ng Batangas, pero ang way mo, Papangasinan. Kumbaga, papunta ka ng North, pero ang way mo, papuntang South. Makakarating ka hindi? Hindi ka makakarating ng Batangas kung ang tinataak mo, papuntang Pangasinan o papuntang Baguio. Lalo kang maliligaw, kulang ka sa focus. Gusto niyo yung kwento? Gusto niyo yung kwento? May dalawang lalaki. Lasing. Umuwi sila sabay. Sabay sila umuwi. Sabi, Maria, ang bahay ko. Anong bahay ko? Bahay ko yan. Hindi, nagtatalo sila sa kalsada. Bahay ko yan, ang kulit ko, bahay ko yan. Hindi, bahay ko yan. Pagdating nila sa pinto, pagkatok nila ganyan, pagbukas, hoy, kayo, dalawang mag-ama, pasok. Mag-ama pala ito. Nag-aagawan sila sa bahay, pero para sila doon pala sila nakatira sa isang bahay. Wala sa focus. Nakuha? Kaya sabi mo, focus. Sabi mo sa katabi mo, focus sa katabi mo. Sabi mo, mag-focus lang. Napaka-importante yung nagpo-focus ka kung gusto mo talaga magka-result sa itong negosyo. Okay, malapit natin matapos. Okay, pakibasa, goal setting. Goal setting. Importante dito yung nag-goal ka rin. Ano ba yung goal mo? So, pag sinabing goal, may tinatawag na smarter. Okay? Ito yung tinatawag, yung S, ito yung tinatawag na specific. Pag sinabing specific, dapat alam mo kung ano talagang gusto mo. Okay? Ano bang gusto mong sasakyan? Harvey o Harold? Harold. Ano ba? Nalilito talaga ako sa dalawa eh. Ano gusto mong sasakyan, Harold? O, tingnan mo, Chevrolet. Imagine mo, Chevrolet. Anong kulay? Dilaw. Ayaw mo itim. Kasi tinanong ko, nag-training ako ng taon. Anong pangarap mo? Sabi, Mercedes-Benz. Sabi, anong kulay? Kulay black. Ang tanong ko lang, may kortina o wala? May kortina o wala. Tapos yung tipong paglabas sa gate mo, sikat na sikat. O, imagine mo si Coach Harold. Imagine si Coach Harold, paglabas sa bahay naka-Chevrolet. Kulay black. Hindi nakikita yung tao sa loob. Tapos may kortina. May paglabas sa bahay niya, sikat na sikat. Tapos may tumutugtog. Ang background, paalam na. Iba rin, karo rin natin, no? Okay, tingnan mo, Chevrolet, kulay puti, 2025 model, siyempre. Tama? Matic or manual? Gas o diesel?
Di syempre, dapat ganun pag-declare, hindi yung tinanong, anong pangarap mo? Toyota Honda. Anong Toyota Honda? Dalawang company yun. Dalawang brand yun na. Okay, dapat malinaw sa mind mo kung ano talaga yung gusto mo. Okay? And syempre, dapat measurable ito. Baka mamaya nag-goal ka ng Ford Mustang, 3 buwan ka pa lang, hindi makatotohanan po yun. Okay, dapat measurable. And dapat attainable. Baka mamaya, nag-goal ka ng sasakyan, ang kinikita mo pa lang, 10,000, 20,000 per month pa lang, hindi makakapag-sustain na lang isang Ford Mustang. Okay? Dapat dito, meron dito tinatawag kasi na long-term goal, may tinatawag tayo na short-term goal. Ang short-term goal, halimbawa, hinataw mo to, kumita ka this month, halimbawa, kumita ka ng 30,000. O di, reward mo sarili mo, bili ka ng bagong damit. Okay? Tapos, ang long-term goal, ito yung mga pangarap natin, katulad ng car, katulad ng house and lot, travel, long-term goal tawag dyan. It took 3 to 5 years bago mo makuha mga to. At least makatotohanan yun. Hindi yung bago ka pa lang, nag-goal ka agad ng sports car, hindi makatotohanan yun. Okay? And realistic, yun yung sinabi ko. At dapat meron kang time frame, time bounded. Pag halimbawa, pangarap mo magkakotse, kailan mo makukuha yung pangarap, yung dream car mo? Pwede after 8 to 1 year from now. Pwede yun. Kung talagang hahatawin mo, kaya mo maglabas ng sariling sasakyan. 8 months to 1 year. Yan, makatotohanan yan. O, halimbawa, anong buwan ngayon? August. O, August 2025, meron kang bagong brand new car. Pwede po yun. Okay? Tapos, dapat, pag hindi mo nakukuha yung mga goal mo, dapat you need to evaluate yung sarili. Bakit hindi ko nakuha yung short-term goal ko? Bakit hindi ko nakukuha yung long-term goal ko? Ask yourself. Baka meron kang hindi ginagawa, kaya hindi mo nakukuha yung goal mo. Tama? Bakit hindi ako kumita this month ng ganito? Baka may kulang sa ginagawa mo. Okay? Evaluate mo sarili mo, kaya pala hindi ko nakuha yung tinatarget ko income this month, wala pala akong invite. Tama? Wala pala akong kinakausap. Wala talaga mangyayari, wala ka namang ginagawa, tapos nag-goal ka. Goal without action is nothing. Tandaan mo, pag nag-goal ka, samahan mo ng action. Nagets? Pag nag-declare ka ng goal, dapat samahan mo ng action. Kasi kung nag-goal ka lang at walang action, nag-i-illusion ka lang, kapatid. Tama? Sabi mo, goal with action. Sabi mo, goal with action. Kasi with action, yan yung nag-create ng commission. Pag no action, no result. But with action, with result. Nakuha? Yes. Okay? Last, reward. Yan, i-reward mo naman ang sarili mo pag kumita ka. Huwag naman yung one-day millionaire. Kumita ka ng 100,000, kinabukasan, wala na yung 100,000. Ang napakaluho mo naman nun. Dapat i-reward mo sarili mo. Kurot ka lang konti to, and then the rest is the same mo. Kurot ka lang konti, bili ka ng bagong damit, bili ka ng ganyan, bagong cellphone, kung gusto mo cellphone. I-reward mo sarili mo para mas ganahan ka. Okay? May natutunan ba rito? Yes. Palagpakan mong goal setting. Okay, tapos na tayo sa attitude, mga kapatid. Dadako na tayo sa skills. Ito, 15% lang to, pero napaka-importante po ito. Ito yung dapat ma-master nyo, kapatid. Itong skills. 5 fingers of network marketing. Number 1, yung tinatawag na prospecting. Sabi mo, prospecting. Ang prospecting, napaka-importante yan. Dapat meron kang listahan ng mga taong ini-invite mo. Kasama yun sa phone book mo, kasama ng mga friends mo sa Facebook, kasama ng mga classmate mo, kabarkada mo, katropa mo, kapitbahay mo, lahat nakalista dapat yan. Bakit kailangan natin lista? Tanong yung bakit? Tanong yung bakit? Para ka lang nag-grocery. Mga nanay dito, pag nag-grocery, di ba may listahan? Pag hindi mo nilista, ano mangyayari? Iba nakakalimutan. Ganon din tayo. Ay, ito nga pala si Kulasa, nakalimutan ko. Hindi ko kasi nilista si Kulasa. Ito pala si Tukmul, nakalimutan ko yung lista. Nawala tuloy sa isip ko. Yun, na-recruit tuloy ng iba. Wala ka listahan eh. Kailangan meron kang listahan, kapatid. Okay? Sabi nga sa research, ang isang tao daw, at least sa isang tao daw, meron siyang kakilala na 200 na tao. Ay sa research, bawat tao daw sa atin, meron siyang kakilala na 200 katao, especially pag nasa 40s pataas na siya.
meron siyang 200 na, alam mo kung saan ako tong survey na to? Sa patay. Sa patay. Pag may patay, may ano? May lamay? May lamay, no? May lamay. Ang daming nakikipaglamay kahit hindi ka kilala pumupunta. Ganon karami. Mga naglalamay, labas-pasok yung mga tao. Ngayong gabi, iba yung naglalamay. Bukas ng gabi, iba na naman naglalamay. Hanggang ilibing na yung patay. Kung susumain, ang daming kakilala ng isang tao, umabot ng 200. Tama? Imagine mo, yung patay, may kakilala, ikaw, walang kakilala. Ang lupit mo. Tama? Kaya importante rito, yung prospecting. Pag prospecting, inviting, paano ka ba nag-i-invite? So pag nag-i-invite ka, simple lang. Pwedeng online, pwedeng offline. Pag offline, ang daming mga way ng pag-i-invite sa offline. Pwede kang masalubong mo sa jeep, sa bus, makatabi mo sa food court, makasabay mo sa mall. Ako nung kapanahonan ko kasi, talagang ma-PR talaga ako. Alam mo ang PR? Pusakal na recruiter. Makasabay lang kita sa jeep, yari ka. Bibigyan kita ng flyers o calling card. Pag nagtanong ko kung ano, meron akong negosyo, sama ka sa akin. Ganun na ganda ko. Okay? Pag nakasabay kita sa mall, matik yan. Pag may nakita ko sa'yo naghawak ka ng envelope, alam ko agad nag-a-apply ko ng trabaho. Sinasabayan ko yan. Sa POEA, di ba sa Manila? Kasi Robinson Mall ang tambayan ko eh. Okay? Pag nakakita ko ng mga nakahawak ng brown envelope, ay nag-a-apply ito sigurado. Sasabayan ko yan. Excuse me ma'am sir, nag-a-apply po kayo ng trabaho. Ganun agad ang approach ko. Pusakalan talaga. Yes, bakit? Ba gusto niyo mag-apply sa amin kasi hiring kami ngayon. Ganun kaagad. Saan ba yung opisina? Dito lang. Dala ko na sa seminar. Ganun kaagad. Pusakalan. Okay? Pero syempre, noon yun. Iba na ang panahon ngayon. Online naman, ang dami ng pamamaraan. Oh. Ano lang, mag-greet ka lang sa mga friends mo sa online. Hello friend, kamusta ka na? Ganun lang. Pag sinabi mo pinagkakabala mo ngayon, ganun lang. Pag sinabing, ito, wala nang trabaho. Gamitan nyo yung pag-invite, throw kayo pag-invite. Ito, i-apply nyo. Napaka-effective po ito mga kapatid. Ito. Yan. Basa. Basa. Okay? Ito, stand family. Stand ito, importante ito. Family, yan, family. Importante ito. Family, okay. Kumustahin mo muna pag ikaw nagpro-prospecting, pag ikaw nag-invite, kamustahin mo, huwag ka agad banat na negosyo. Iba kasi ang banat agad, negosyo agad eh. First time pala nila magkita, negosyo agad eh. Kaya parang nalulula yung tao. Kung tagal kayo hindi nagkikita, tapos ba't mo agad negosyo, ay friend, kamusta ka na? Ganun lang muna. Dapat mag-build ka muna ng rapport. Nako mo? Kumusta ka na? Saan ka na nag-work ngayon? Kumusta ng family mo? Kumusta ang mother mo? Kumusta yung anak mo? Ang sasagot niyan, ito nga, ang may problema si mother kasi may malalang karamdaman. Ting! Anong gagana sa'yo? Products. Kailangan ng products. Nako mo? Kumusta naman ang trabaho mo? Ito nga, Mari, ito nga, kaibigan, ito nga, friend. May trabaho kaso nga lang, kapos kasi lumalaki na yung mga bata na gastusin. Ting! Anong gagana sa'yo? Kailangan lang extra income. Kailangan ng business. Pag ikaw naman ay wala kang pasok, anong ginagawa mo? Eto, nood lang ng TV maghapon, tambay lang sa bahay maghapon, inom lang sa kapitbahay maghapon, ting, anong pumapasok sa isip mo? Marami siyang oras para gawin ang asendra. Naka mo? Ngayon, i-reverse mo ngayon, yung message, ito message. Okay? Di ba friend, sabi mo kanina, may problema yung mother mo, may problema yung kapatid mo o yung anak mo sa health. Meron akong alam, makakatulong dyan sa problema ng family mo. Meron akong alam na products. So, dapat alam mo kung paano explain yung product natin. Nako mo? Kasi may mga tao nag-join sa network marketing not because of the income, but because of the products. May mga ganun tao talaga. Hindi lahat na nag-join dito sa pera sila sa masali. Iba, product. Tama? Okay? Di ba nabanggit mo kanina, meron kang trabaho, kaso nga lang, kapos yung kinikita mo. Meron akong alam. May ginagawa ko ngayon na negosyo online na kung saan pwede kang kumita kahit sa bahay na gamit lang ang Facebook. Kuha hindi. Okay? Ma-interest yan. Tapos, ang maganda nito, di ba may mga bakanteng oras ka, yung mga vacant time mo pagka day off mo sa trabaho, pwede mong gawin itong negosyo na to online kahit mga bigyan mo lang ng 2 to 3 hours every day, kaya mong kumita dito online kahit sa bahay ka lang. Ngayon, balikan mo, di ba friend, yung sinabi ko sa iyo. Okay? Pag ginawa mo ba itong mga sinasabi ko sa iyo, palagay mo, makakatulong ba ito sa finances mo? Makakatulong ba ito sa family mo? Makakatulong ba ito sa finances ng family mo? Ano sasagot? Oo naman kasi maganda yung product, makakatulong sa mother ko. Oo naman, maganda yung kitaan kasi makadagdag kita. Tama?
O kuha mo kagad, kaya dapat nagbibuild kayo ng ganito, yung form, bag recruit. Huwag agad banat recruit, huwag agad banat negosyo. Lalo na kung hindi mo alam, huwag kang babanat agad ng negosyo. Pag tinanong ka, paano ba kumita yan, hindi mo alam mag-explain, yari ka. Tama? Kaya napaka-importante. May natutunan ba sa form? May natutunan sa form? Okay, napakadaling mag-invite kung talagang i-master mo to. Okay? And presenting. Yung pag-represent, send mo lang ng mga marketing plan video natin. Pwede kay Mentor Jackie, yung kanyang AIF presentation. Pwede rin yung kay Sir Jojen Gonzalez. Yung video presentation, pwede rin. Kung marunong ka naman, ikaw na mismo mag-present. Pwede, video call. Pwede rin naman. Okay? Tapos, ang closing, karamihan ng mga napepresentan natin, gusto yung business, tama? Ano nagiging struggle nila? Yung pang-join, tama hindi? Dapat marunong ka mag-handle ng objection ng tao. Dapat alam mo pa paano solusyonan yung problema niya sa pera. Okay? Kaya nga kita in-invite friend kasi alam ko wala kang pera. Pero pag ginawa mo ng paraan to, magkakapera ka ng marami dito. Alam mo, ganyan na ganyan din ako nung na-invite ako. Wala din naman akong pera pero nagawan ko ng paraan. I-relate mo lagi sarili mo dun sa kausap mo. Okay, huwag ka lang kwento ng kwento para sa sarili mo. Dapat magkwento ko yung bagay na makaka-relate yung prospect mo sa'yo. Ah, ganun pala. Kung kaya ng kaibigan ko, kaya ko rin. Gets? Yes. Madali lang siya. Okay, basta ang kailangan mo lang i-practice. I-practice mo lang. Sabi nga, practice makes perfect, di ba? Yun ang kasabihan. Pero may bago ngayon. Practice makes permanent. Kasi pag nagawa mo na to, nagiging madali na lahat sa ito pag nagawa mo. Tama hindi? Yes. Okay? And follow up. Ang pagpa-follow up dapat within 24 hours or 48 hours ang pagpa-follow up. Halimbawa may in-invite ka sa Sendra. Ang follow up mo after 2 weeks, after 1 week, 2 weeks bago mo finalo up, kamusta ka na friend? Anong sagot sa'yo? Who you? Nakalimutan ko na. Sa tagal ng follow up mo, nakalimutan ka na ng kausap mo. Dapat within 48 hours, dapat ma-follow up mo siya. At ang pagpa-follow up, may tamang pagpa-follow up din. Hindi, oy, mag-join ka na. Hindi ganon. Bakit? Mararamdaman ng kausap mo, pera ang habol mo sa kanya. Dapat ang pagpafollow up ko, kumustahin mo siya. O friend, kamusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Kumusta yung family mo? Okay lang ba sila? Dapat, pag nag-follow up ka, dapat with heart, samahan mo ng puso. Pag nagpa-follow up ka, kailangan yung prospect mo, maramdaman niya na concern na sincere ka sa kanya. Dapat yun ang ma-feel sa'yo. Kasi the moment na na-feel na concern ka sa kanya, na sincere ka na tulungan siya, hindi mo kailangan siya i-post para mag-join. Siya mismo magpupus sa sarili niya para sumali sa'yo. Nagets? Yes. Maganda hindi? O, palapakan mo sarili mo. Napakasimple lang yung ganitong mga skills kung talagang gagawin mo siya. Okay? And always apply the ABC rule. Itong ganito, i-practice mo araw-araw. Hindi ginawa mo ngayon, bukas wala na. Dapat maging habit mo yan. Kasi sabi ko nga, pag na-practice mo yung mga ganito, madali lahat. Tandaan nyo, lahat ng bagay mahirap yes sa umpisa. Agree? Pero pag natutunan mo at ginagawa mo araw-araw isang bagay, nagiging madali. Tama o tama? Parang sa school lang yan. May pa-exam si teacher. Pag di ka nag-aral, anong mangyayari? Bokya. Pwede kang masero sa exam. Pero pag nag-aral ka ng mabuti, nag-review ka ng mabuti, pwedeng ma-perfect mo yung exam. Tama hindi? Ganon din ang negosyo natin. Kung gusto mong kumita magka-resulta sa negosyo natin, dapat aralin mo yung ginagawa natin. Maganda? O, palagpakan mo sarili mo. And i-apply mo yung ABC rule. Yung ABC rule, ito yung pagpapakilala. Ayan. Importante rin ito, yung ABC rule. Halimbawa, ito siya, lagay ko yung A, stand advisor. Ito last na to. A, B, C. Ito yung advisor. Yan. Ito si mentor. Ito yung bridge. Okay, ito yung bridge. Ito yung client or customer. Yan. Okay? Pag ikaw nagpakilala, ito si A, ito si bridge, ito si client, always tee up your advisor. Always tee up your mentor or your upline or success partner. Bakit? Napaka-importante po ito. Maraming hindi nakakaalam nito. Okay? Ang mali nung iba, pag nagpapakilala, ganito, pag nagpapakilala, bit yung client. Okay? Ikaw yung magiging bridge eh. Ipapakilala mo kay upline, kay advisor.
Apply. Meron akong gas, gabi, si General, ang galing, ang yaman, ang daming sasakyan. Apply. Painga kay General. Ano na itsura ng ano mo? Ano na itsura ng apply? Good morning po, General. Eto si General, lalaki ulo, hindi makikinig dyan. Bakit? Binida mo siya tiniap mo siya Tama? Yun ang mali. Nakuha? Ito pa, isa pa. May dala ka, abogado, professional. Anong ginawa mo? Naku, apply. May guess ako. Pwedeng pasyen kay attorney ang galing top 1 sa board exam. Ang daming pinanalong kaso. Pakimotivate niya apply si attorney. Ano mangyayari sa apply mo? Wala nang masabi bakit. Tiniap mo yung client, yung customer, instead na si apply ang itiap mo. Yun ang mali. Okay? Guys, ito ang tama. Ititiap mo, ibibida mo yung apply mo. Ibibida mo yung si coach mo. Ibibida mo yung mentor mo, yung nag-invite sa'yo. Kahit professional yan, wag mong sasabihin yung background ng client mo sa harap-harapan ng apply mo o ng mentor mo. Paano kung yung mentor mo hindi nakatapos ng high school, tapos ang dala mo abogado? Paano kung ang mentor mo hindi nakatapos ng high school mo, ang dala mo general, may posisyon yan sa kumpanya? Tama? Pwede mong i-text up yung dala ko, ganitong background. Text lang. Wag mong i-mention yung background ni client sa harap ng advisor o si mentor. Okay? Ang ganyan tama. Alam mo, pangalan lang gagamitin. Alam mo, Tukmol. Ito si mentor, grabe to. Napakasimple pero ang daming natulungan. Napakahusay niya sa ganitong negosyo. Ang daming niyang natulungan na kumita sa ganitong negosyo. Ibida mo siya. Pag pinakilala mo siya, matik yan, makikinig yan, kahit professional yan, tiklop yan. Okay? Makikinig yan, bakit? Ang binida mo, si upline o si mentor ang binida mo. Pag nagsalita na si mentor dun sa client mo, ikaw na bridge, makikinig ka lang. Tanong yung bakit? Kailangan mong mag-observe at makinig kung paano magsalita si mentor dun sa client. Bakit? Time will come, pag nag-join yung client mo, magdadala hindi. Mag-i-invite hindi. Pag nag-invite, ikaw na yung magiging bridge. Ay siya na magiging bridge. Ikaw na magiging advisor. So yung ginagawa ni mentor, gagawin mo din. Naka mo, change reaction lang. Kumbaga, huwag kang sabat ng sabat pag nagsasalita yung si mentor. Alam nyo, sir, maganda talaga dito sa Ascendra. O nga po, ang ganda talaga sa Ascendra. Okay? Alam niyo po dito, in a matter of 2 months, ang dami ng kumita ng milyon. O nga po, ang dami ng kumita ng milyon dito sa loob ng 2 months lang. Huwag kang echo. Okay, huwag kang pasaway. Bakit? Nakaka-distract ka kay mentor. Ganado mag-share si mentor, tapos sumasabat ka. Ang gawin, shut your mouth. Dapat itigo mong bibig mo, all you have to do, listen. Makinig ka lang. Bakit? Gagayahin mo kung paano magsalita si mentor. Nakuha? Yun yung tama na pag-bridge, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kahit hindi ka magaling mag-present, kahit hindi ka magaling sa network marketing, pag magaling ka na bridge, pwede kang yumaman sa Ascendra. Yes. Mapalakpak. Kasi may kilala kong ganyan magaling mag-bridge, pero hindi siya ganun gagaling mag-present. Pero yumaman siya ng gusto. Bakit? Magaling siya mag-bridge. Nakanya po? Kaya importante, yung mga pinapakilala nyo, yung mga tao dito, dapat kabisado nyo sila. At dapat kilala nyo sila. Nakuha? Saka dapat imamatch nyo yung client nyo, imamatch nyo sa doon sa taong kausap, ipapakausap nyo. Halimbawa, nagdala ka estudyante, o pakilala mo kay Coach Giselle, mga estudyante, pakilala mo kay Coach Janzil, mga estudyante mga yan, pakilala mo. Magmamatch yan, magkakaintindihan yan. Bakit? Para silang estudyante. Tama? May kilala kang cum laude graduate, pakilala mo kay Mentor Jackie, cum laude graduate. O magmamatch mga yan. Tama? May kilala kang Siman, ipakilala mo kay Coach Arlene, kay Coach John, Oliver. O pakilala mo, magkakaintindihan mga yan. Bakit? Minamatch mo sila. Tama hindi? Napaka-importante yung minamatch mo. May kilala kang callboy, negosyante, ako yun, pakilala mo sa akin, ako bahala. Tama mo? Wala mo lang kayo, papalakpak mo lang. Wala mo na buhay-buhay, masyado kayo seryoso eh. Dapat, medyo tawa-tawa din pag may oras. Okay? Nagulat ka? Bakit? Bagay, callboy, no? Like, alam ba ako kay callboy? Kasi nung araw, bago ako naging bakery boy, naging callboy pa ako sa'yo. Anong callboy? Tagatawag ako ng jeep. Ha? Oh, kepo! Yun, callboy tawag doon eh. Okay? Ngayon, importante yung mask. Tapos na po ako mga kapatid. Okay. May gusto ng kwento? Kwento? About sa pagmamatch?
ile-level mo yung kausap mo, yung client mo, ile-level mo dun sa taong ipapakausap mo. Okay? Pag may kilala kang empleyado, guess mo, ipakilala mo sa kapwa empleyado. Ganun lang. Ang pagmamas, napaka-importante. Gusto niyo kwento? Tapos na po ako. Merong isang pamilya, turista, nagpunta sila sa zoo. Okay, nakita nila, may malaking unggoy dun sa isang kulungan. Tapos, etong isang member of family, kumakain siya. Binigyan niya yung unggoy ng pagkain. Sinalo naman yung unggoy. Tapos ang ginawa ng unggoy, bago niya kinain, ang ginawa niya, sinuot niya sa kwit niya muna bago niya kainin. Ako, bastos tong unggoy na to. Sabi ng isang turista. Sabi, parang namalikbata lang ako Isa pa, bigyan ko ng pagkain. Init siya ng pagkain. Ang ginawa, sinuot ulit sa buwet, saka kinain. Saka sinubo. Bastos talaga tong unggoy na to. Hindi nakatis yung turista. Alam mo sabi niya? Tinawag niya yung caretaker dun sa zoo na yun. Ay, manang, halika. Halika po kayo. Bakit sir? Yung unggoy niyo, turuan niyo ta, bastos tong unggoy niyo. Bakit? Binibigyan ko ng pagkain. Ang ginagawa, sinusot sa puwit bago kain. Hindi ba bastos? Alam mo sabi ng caretaker sa zoo. Alam niyo sir, nagkakamali kayo. In fact, yung unggoy na yan, pinakamatalinong unggoy dito sa loob ng zoo. Ha? Paano sabi yan? Kasi po, last week, may turista din katulad yung pumunta sa zoo namin. Ang ginawa kasi itong turista na to, kumakain siya ng santol, binigyan niya ng buong santol yung unggoy namin. Ang ginawa ng unggoy namin, nilantakan niya yung santol, pati buto at balat, kinain, nilunok. Kaya hirap na hirap dumumi yung unggoy namin. Nagkapunit-punit yung pit na sa laki ng mga buto ng santol. Kaya natuto yung unggoy namin. Kaya every time na may bibigay sa kanya ng pagkain, ang ginagawa niya, sinusukat niya muna sa pit bago kainin. O palakpak! Wala kayo buhay-buhay. Woo! Meron ito lang ba? Meron ito lang? Baka yung pit lang ng unggoy na tutunan niyo dyan, ha? Okay? So, napaka-importante yung imamats niyo siya. Ang galing ng unggoy, no? Talino. Talino ng unggoy, okay. Yan, keep educating yourself. Yan, tapos na po tayo. So, again, I hope na may natutunan kayo. May natutunan ba kayo? Yes! O baka yung pit ng unggoy lang natandaan niyo? O, palakpak muna, palakpak. Okay. Once again, keep educating yourself. Kasi bakit? O, push yourself. Nobody else can do it for you. Bakit? Walang ibang gagawa ang pangarap mo kundi ikaw. Yes. Sabi mo ikaw, sa katabi mo. Again, walang ibang gagawa ng pangarap mo kundi ikaw. Hindi yung nag-invite sa'yo, hindi yung katabi mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kaklase mo, hindi yung mga kachismisan mo, kundi ikaw ang gagawa ng pangarap mo sa Ascendra International. Once again, I'm Coach Danny Danao ang nagsasabing humayo kayo at magpakarami. Good morning. Back to our pogi host, Coach Arlen. Palakpakan naman si Coach Arlen. Wala palakpak. Yes, so palakpakan na natin si Coach Danny sa magandang training. So, yun, so bago tayo matapos, yung may mga question po, pulawapit na po kayo sa mga nag-invite sa ating mga success partners. And bukas, magkikita-kita po tayo sa Zoom. So, meron tayong schedule sa Zoom. So, lahat